Hi everyone, I am Jeremy Andino, and in this video we'll discuss and answer the item 37, 38, and 39. So, welcome to our math class. So, without further ado, let's start. Let's start number 37. So, ano nga ba yung katanungan sa number 37? So, ang katanungan dito ay, what is the measure of an interior angle of a regular dodecagon? So, tandaan natin yung keyword natin dito ay dodecagon. So, letter A, choices niya. Is it, letter A, 120 degrees? Letter B, is it 130 degrees? Letter C, 140 degrees. And letter D, 150 degrees. So, ngayon isa-isahin natin, no? Magsisimula tayo sa letter A. So, yung letter A, no, 120 degrees. So, ito po yung mga angle, no, na may measurement na 120 degrees ay, ang tawag po ay hexagon, no? Ito po ay may 6 sides. So, hindi po ito ang hinahanap sa katanungan, no, para sa item 37. Sa letter B naman, no, 130 degrees. So, tandaan natin, no, wala pong regular na polygon na may measurement na 130 degrees. So, therefore, hindi po ito yung hinahanap sa katanungan. Okay, letter C, 140 degrees. So, ano nga ba yung mga polygon? No? Ano nga ba yung polygon na may 140 degrees? No? Ito po ay ang nonagon. No? Ito po ay merong siyam na sides. So, hindi po ang hinahanap, no? Hindi po ito ang hinahanap kasi ang hinahanap dito sa number 37 ay dodecagon. So, ngayon darako naman tayo sa letter D, 150 degrees. No, ano nga ba yung mga or ano nga ba ang angle, no, na may measurement na 150 degrees, no? Ano nga ba yung polygon na may 150 degrees ang measurement? So, ito po ay ang tama, dodecagon, no? Which is, ito ay may 12 sides. So, ang sagot po natin sa number 37 ay letter D, no, 150 degrees, no? Kasi ang hinahanap sa number 37 ay dodecagon. So, therefore, ang sagot natin ay letter D, 150 degrees. Okay? Hopefully, na-gets nyo. Okay, now let's proceed sa item number, sa item 38. So, ang katanungan ganito. What 1/5 of the width and 1/4 of the length of a regular cardboard is cut off? So, ang tanong dito, what part of the original cardboard is the area of the remaining piece? So, letter A, 30% of the original cardboard or original area. Letter B, 40% of the original area. Letter C, 150% of the original area. Or letter D, 60% of the original area. So, okay, no? Para malaman natin, no? Let's find out. Okay. So, ang katanungan dito ay, ang given dito ay ang width and length lang. So, hindi given ang original size of the cardboard. So, yun ang hinahanap natin. So, to find out, no, ang gagawin natin ay magma-minus tayo, no? Subtraction ang gagawin natin. Okay. So, ang equation natin ay ganito. Area equals to L times width, no? Which represent the length and the width. So, sketch natin, yung length natin is 1/5 and yung width natin is 1/4. So, okay, let's start, no? A equals to 100, no? Bakit 100? Kasi whole pa po siya, no? Hindi pa natin siya na minus. So, over 100, no? Or 100 divided by 100 is equals to 1. So, bakit hindi 100, sir? So, kapag 100 kasi yung gagamitin natin dito as a
original na measurement of cardboard. So, hindi natin siya, masyado na siyang malaki. So, para mas madali, no, ang gagamitin natin ay 1, no, as a whole, no, ang measurement ng cardboard. So, width, no, is equals 1, no, yun na nga yung whole, no, na whole measurement of cardboard, no, minus 1/5, no, yun na yung length. Okay, so yung sagot dito ay 4/5, no. So, meron na tayong width, which is 1/5. So, ang hanapin naman natin ay ang length, no? I-minus natin. So, L equals to 1 minus 1/4. Ang sagot dito ay tama, 3/4. Okay. So, meron na tayong width, no? Which is 4/5. And yung length natin is 3/4. Okay. So, ang next na gagawin natin dito ay i-multiply natin, no? 4/5 times 3/4. So, ang lalabas na sagot dito ay 3/5. So, yung na minus natin na yung length and yung width is 3/5. So, next na gagawin natin ay since ang 3/5 ay fraction po siya, no? Ang hinahanap natin ay percentage, no? Ang gagawin natin ay i-convert natin siya, no? Yung 3/5 into decimal point. So, ang gagawin dito ay division, no? So, yung sagot dito ay kapag ang 3/4 i-convert natin into decimal, ang sagot po ay 0.6. So, hindi pa po ito yung final sagot natin, no? Hindi pa ang final answer natin. Kasi ang hinahanap sa number 38 ay percentage. So, kapag ang 0.6 naman, no, i-convert natin siya into percentage, no, magiging 60% po siya. So, mag-move lang po tayo ng 2 beses yung decimal point to right, no, para maging 60% po siya, no. Yun po yung paraan ng pagkuha or gawin na percentage or i-convert ang decimal into percentage. Okay. So, therefore, yung sagot natin sa number 38 ay tama, letter D, no? Which is 60% of the original area, no? Okay, hopefully na-gets nyo lang, no? Okay, ngayon dadako naman tayo sa number 39, no? So, yung katanungan ganito, no? Which is the brain of a computer, no? Alam ko familiar kayo sa katanungan nito kasi nowadays, no, alam naman natin, no, or aware na tayo, no, kung ano ang computer, no. Ito yung ginagamit natin. So, yung choices niya is letter A, CPU, no? CPU ba yung brain ng computer? Letter B, peripheral, no? Is it peripheral ang brain ng computer? Letter C, software? Or letter D, RAM? So, ngayon, no, para malaman natin, no, isa-isahin natin, no, kung ano nga ba ang nasa choices, no, para mahanap natin ang sagot sa number 39, no, which is yung brain ng computer. So, ngayon, magsisimula tayo sa letter D, yung RAM. Okay. Pag sinasabi nating RAM, ano nga ba yung RAM? So, yung RAM po, ito po yung tama, no, the temporary memory, no, or past memory, no, na tumutulong or to helps our computer to work smoothly while running program, no, habang nag-open tayo ng mga apps. So, siya po yung temporary memory, no. So, therefore, hindi po ito ang hinahanap sa katanungan, no, para sa number 39, no. Hindi po siya yung brain ng computer kasi memory po siya, no, temporary memory.
Okay, ngayon dadako naman tayo sa software. So, ano nga ba yung software? So, yung software po, ito po ang thoughts, no? Thoughts or ideas, no? Ng isang computer or ng computer. So, meron pong tatlong uri, no, ng software. So, una na dito ang system software. So, pag sinasabi natin system software, no, ito po yung mga, ito po yung, no, ang tumutulong, no, ito yung, tumutulong, no, sa computer, no, to run. So, yun po yung trabaho ng system software. So, halimbawa na lamang yung operating system, no, yung Windows, no, MacOS, and Linux, no, yun po ang halimbawa ng system software, no. Ano nga ba yung purpose nila, no? Sila po ay tumutulong para ma-manage, no, ang ating hardware and allows other software to work, no. So number 2 naman, no, or the pangalawang uri, no, ng software ay application software. So ito yung mga programs na ginagamit natin to do our task, no. Halimbawa na lamang, no, as a student, no, ginagamit natin ang MS Word, no, to encode, no, yung PowerPoint presentation, no, Photoshop, web browsers, and games, no, at marami pang iba, no. Yun po ang application software. So yung pangatlo naman, no, ang pangatlong software naman ay ang utility software, no. So yung utility software naman, ito ay tools, no, that helps maintain or to optimize our computer or the computer, no. Halimbawa na lamang dito ang antivirus, no, antivirus, file management tools, and the disk cleaner. So yun po ang mga halimbawa ng utility software. So balik tayo sa ating katanungan, no. Ang hinahanap dito ay brain. So, yung software ay hindi po siya brain ng isang computer. Okay? Okay, let's proceed naman sa peripheral. So, ano naman yung peripheral, sir? So, yung peripheral po, ito po ang okay. So, ngayon tandaan natin na may dalawang uri, no, ng peripheral. Okay? So, una ay ang input devices and the output devices. So, ano yun, sir, yung output devices? Yung output devices po, ito po ay ang ginagamit natin para magpasok ng information or ng data sa isang computer. So, ano-ano nga ba yung mga ginagamit natin, no, para magpasok ng information sa loob ng computer? So, halimbawa na lamang ang keyboard, no, ginagamit natin para magpasok ng information sa computer. Yung mouse, no, scanner or scam scanner, microphone, and webcam, no. Yun ang halimbawa ng input devices. So yung output devices naman, so from the word output, kinukuha, no. So ang output devices naman, ito ay ang ginagamit, no, ginagamit natin upang makakuha ng resulta sa loob sa loob ng isang computer, no. Halimbawa na lamang ang monitor, printer, no, ginagamit natin para makakuha, no, to print information galing sa isang computer, no, speakers and projector. So yun po ang dalawang uri ng peripheral. So hindi po siya ang brain ng computer, kasi ang peripheral ay part po siya, no, body parts of a computer. So hindi po siya yung sagot para sa item number 39. So lastly, the CPU. So from the acronyms, no, CPU, no, the central
processing unit. So, ano nga ba yung trabaho ng CPU? So, siya po ang nagko-control, no? Siya po ang nagpa-process and siya din po ang nagde-decide sa lahat ng system na meron ng isang computer. Kumbaga, siya ang punot dulo, no? Siya po ang utak, no? Utak ng lahat, no? Kasi kapag wala ang CPU, no, wala, no, hindi gagana ang isang computer, no? Therefore, ang sagot natin sa number 39 ay letter E, no? CPU, no? The Central Processing Unit, no? Siya po ang sentro, siya po ang utak, no? Siya po ang brain ng isang computer, no? Yung CPU. Okay. So ngayon recap tayo, no? Ano yung CPU? Yung utak ng computer. Pangalawa, letter B, peripheral, no? Yung peripheral naman ito yung body part ng isang computer, no? Halimbawa, yung mention ko kanina, yung keyboard, no? Keyboard, yung mouse, and scanner, yung mga halimbawa ng ng peripheral body parts of computer. So letter C naman, no? Software. Ito naman yung mga software, no? System software, application, yung ginagamit natin software, and the utility software. And letter D naman yung RAM, no? Yung RAM naman, ito ang familiar naman tayo sa RAM, no? Yung RAM, no? Information lang, no? Kapag malaki, no? Kapag, 'di ba, pag bumibili tayo ng computer or ng cellphone, no? Gusto natin yung malaki ang RAM, no? Ano nga ba yung advantage, no, kapag malaki ang RAM? So, iwas po siyang lag, no? Smooth mo siya, no? Pwede kang mag-install ng madaming apps, no? Ang isang cellphone pwede mag-open ng mabigat na apps, no? Yung malaki ang mga MB, no? Like GB na, ganon, no? Kapag malaki ang RAM, no? It's purpose is pwede po siyang maghawak ng malaking malaking apps or mabigat na apps, no? So yun lamang po, no? Hopefully may natutunan kayo sa bidyong ito, no? Maraming salamat sa pakikinig and God bless us all. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Giselle Esteban at ngayon sasagutin natin ang mga katanungan mula sa 40 hanggang 42. Una, number 40, which one of the following is an appropriate routine to shut down a non-responding application? Again, which of the following is an appropriate routine to shut down a non-responding application? A. Close all open documents and press the power button until the computer automatically switches off. B. Press Ctrl plus Alt plus Delete, then select the non-responding application in the Task Manager window and click End Task. Letter C. Pull out the power cable from the back of the computer. And letter D. Click Shutdown on the Start menu and choose the Shutdown from the Shutdown Windows drop-down list. The correct answer is letter B. Press the Ctrl plus Alt plus Delete. Bakit? Kapag may not responding na application, halimbawa, nagbukas ka ng MS Word or PPT or kahit anong application yan sa computer, tapos biglang naghang at hindi na gumalaw. Kung hahayaan mo lang ito, ay maapektuhan ang buong computer. Kaya, pipindutin mo yung Ctrl plus Alt plus Delete kasi may lalabas dun na kung saan pwede mong piliin yung Task Manager. Sa Task Manager na yun ay makikita mo ang mga listahan ng tumatagbong application. At hanapin mo yung mga application na may nakalagay na not responding at i-end task mo. So, bakit mali ang letter A? Close all the documents and
press the power button until automatically switches off. Kasi ito yung sa letter A, ito yung tinatawag na forced shutdown. Oo, mawawala yung problema. Pero kasama nito ay pwedeng masira ang files at minsan masisira ang system. Letter C, bakit mali ang letter C? Kasi ito yung pinakadelikadong gawin kasi biglaan yung pagkawala ng power. Pwede nitong masira yung hard drive at mag-cause ng permanent data loss. Letter D, click shutdown. So, ang shutdown ay para patayin ang buong computer. Hindi para isara ang isang nagahang or hindi gumaganang application. Hindi ito yung magre-resolve sa problema ng isang program. So, next. Nakuha lang ba? Next is 41. Why do fisher folks catch more fish during the new moon than during the full moon? Again, why do fisher folks catch more fish during the new moon than during the full moon? A. Fishes are more active during the new moon because of the salt content of water is just right. Letter B. Fishes look for mates during the new moon. Letter C. Go near the surface during the new moon because the water is warmer. And letter D, fishes are attracted to the light from the fishing boat which fishermen make use during the new moon. So, the correct answer is letter D, fishes are attracted to the light from the fishing boat which fishermen make use during the new moon. So, kapag kasi bagong buwan, madilim ang kapaligiran or yung paligid. Dahil dito, ang ilaw mula sa bangka ng mga mangingisda ay kapansin-pansin at nakakaakit-akit sa mga isda. Kaya napapadami yung huli ng mga mangingisda. Napapadami yung mga huli ng mga mangingisda kasi yung mga isda ay mas naa-attract sila sa ilaw mula sa kanilang bangka. Bakit mali ang letter A? Walang kinalaman ang pagbabago ng alat ng tubig mula sa buwan. At letter B, fishes look for mates during the new moon. So, walang ebidensya walang ebidensya na ang isda ay nangingitlog or naghahanap ng kapareha tuwing bagong buwan. At letter C, ang temperatura ng tubig ay hindi direktang nagbabago base sa buwan. Hindi ito ang dahilan para lumapit yung mga isda mula sa ibabaw. Next is 42. Mahal kita, hindi to bola. Ngumiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Ang salitang pampanitikan na ginamit sa linya ng kanta ay nangangahulugang patlang. Ulitin ko, mahal kita, hindi to bola. Ngumiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Ang salitang pampanitikan na ginamit sa linya ng kanta ay nangangahulugang A. Napakasaya. B. Pakikipagkaibigan. C. Sinisinta. Or D. Laruan. Ang tamang sagot dito ay ang napakasaya. Kasi, ang pariralang ako'y nasa langit na ay pampanitikang pahayag or tinatawag na tayutay. Hindi siya literal na nasa langit na. Kung hindi, ang ibig sabihin nito ay puno ng kaligayahan or kasiyahan, lalo na dahil sa ngiti ng kanyang iniibig. Kaya, ang kahulugan nito ay napakasaya. Bakit mali ang letter B? Pakikipagkaibigan. Hindi kasi tumutugma yung linya tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pakikipagkaibigan. Letter C, sinisinta. Ang mahal kita ay mismong ginamit sa kanta ay nangangahulugang sinisinta. Pero, ang tinutukoy sa tanong ay kahulugan ng nasa langit na. Kaya, mali ito. At letter D, laruan. Mali ang laruan kasi walang kinalaman ang laruan sa tanong. Yun lamang po at maraming salamat.
Good day, everyone. I am Narhaipa M. Gal from BSAD Filipino 4C. Now let's continue to answer the 3 questionnaire and we give an explanation why we choose this answer. Number 43 question is, which is the method of growing vegetable and low plant in a nutrients-packed, aerated solution with no soil at all? A. Vegetative cultivation. B. Natural farming. C. Hydroponics. And letter D. Aerial cultivation. My answer is letter C, hydroponics. Hydroponics is a type of horticulture and a subset of hydroculture which involve growing plant, usually crop or medicinal plant, without soil by using water-based mineral nutrients solution in an artificial environment. Sa madaling salita, ang hydroponics ay isang pamamaraan ng pagtatanim ng mga gulay at mababang halaman sa isang nutrients-rich na solution na may hangin o oksiheno nang walang paggamit ng lupa. Ito isang modernong paraan upang mapataas ang ani, mapanatili ang kalinisan, at magkaroon ng mas mabilis na paglaki ng mga halaman. Number 44. Which part of the brain is responsible for memory and intelligence? A. Cerebellum. B. Cerebellum. C. Medulla oblongata. D. Thalamus. My answer is letter B. Cerebellum. Cerebellum is the largest part of the brain. The cerebellum initiates and coordinates movement and regulates temperature. Other areas of the cerebellum enable speech, judgment, thinking and reasoning, problem solving, emotion, and learning. That's why I choose letter B. Sa madaling salita, ang cerebrum ang pinakamalaki ng bahagi ng utak na responsable sa pag-iisip, memorya, pansin, pananalita at iba pang mas mataas na mental na gawain. Ito rin ang nagkokontrol sa voluntary muscle at nagbibigay ng kakayahan sa tao na mag-isip, mag-analisa at mag-desisyon. 45 is, how can the comprehensive agrarian reform program bring about the social equity and economic prosperity in the country? 1. By distributing the agricultural land to landless farmer free of charge. 2. By transferring the ownership of land to farmer for a value. 3. By helping the affected landowner to use their land compensation in viable business activities. 4. By providing support services to farmer beneficiaries. Letter A is number 2, 3, and 5. B, number 1, 2, and 4. C, 1, 2, and 3. And D, 1, 3, and 5. And my answer is letter B. What is the Comprehensive Agrarian Reform Program? CAR is. It is a law, Republic Act 6657, enacted in 1988 that aimed to distribute farmland to farmer, provide them with support to improve their yield and livelihood, and correct inequality in the ownership. That's why I answered number letter B. Sa madaling salita, ang Comprehensive Agrarian Reform Program ay naglalayong mapabuti ang kabuhayan at pagkakapantay-pantay sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng lupa sa mga walang lupa ng walang bayad or distribution ng lupa sa mga landless farmer. Number 2, paglilipat ng pagmamayari ng lupa sa mga pagsasaka sa mga magsasaka na may bayad, pag-aari na ibinibigay sa may bayad ngunit may patnubay. And
4. Pagbibigay ng suporta at serbisyo sa mga farmer beneficiaries tulad ng technical na tulong, kagamitan at iba pang suporta upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ang number 3 ay hindi kabilang dahil ang landowner ay hindi binibigyan ng bayad sa paglipat ng lupa sa mga magsasaka sa konkretong ito. Kaya ang pinakaangkop na sagot ay letter P. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at lalong-lalo na po sa yogi ng Herda. Ipapaliwanag ko naman po ang number 46, 47, and 48. Number 46. You are a member of cooperative which operates taxis, tricycles, and bus. Of which type of cooperative are you a member? Ang aking sagot po dito ay letter B. Bakit? Dahil ang multipurpose cooperative ay uri ng kooperatibo na maraming layunin o serbisyo. Hindi lang iisa ang saklaw, maaaring may lending or pautang, consumer store, production, marketing at iba pa. Kaya ito tinatawag na multipurpose dahil pinagsama-sama nito ang iba't ibang serbisyo. Papaliwanag naman natin ang ibang choices. A. Service cooperative. Uri ito ng cooperative na nagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo sa mga miyembro, hindi direktang produkto. Halimbawa, transport service. Ang layunin ay matugunan ang pangangailangan ng miyembro sa serbisyo sa mas mababang halaga o mas maayos na pamamalakad. C. Marketing cooperative. Ang marketing cooperative ay tumutulong sa mga miyembro, sa mga magsasaka o maliit na negosyante na maibenta ang kanilang produkto. Halimbawa, mga kooperatibong nagbebenta ng palay o gulay. D. Producer cooperative. Ang producers cooperative ay binubuo ng mga taong gumagawa o nagproproduce ng produkto. Sama-sama silang bumuo ng cooperative para mapababa ang gastos sa produksyon. Halimbawa, mga cooperative ng magsasaka at mangingisda. Ang sunod naman po ay 47. Which among the following is an example of transfer payment? A. Profit. B. Rent. C. Unemployment benefits. D. Government purchases. Ang sagot ko po dito ay letter C. Unemployment benefits. Bakit? Dahil ang unemployment benefits ay tulong pinansyal na ibinibigay ng pamahalaan o SSS sa Pilipinas sa mga manggagawang nawala ng trabaho nang hindi nila kasalanan. Halimbawa ay pagsasara ng kumpanya. Ay layunin nitong makapagbigay ng pansamantalang suporta habang naghahanap ng trabaho. Ipapaliwanag naman natin ang ibang choices. A. Profit or tubo. Ang profit ay kita o sobra matapos ibawas ang lahat ng gastusin mula sa kita ng isang negosyo. Halimbawa, kung kumita ang tindahan ng 10,000 at gumastos sila ng 7,000, ang profit nila ay 3,000. B. Rent or upa. Ang rent ay bayad na ibinibigay ng isang tao o negosyo para magamit ang lupa, gusali o kagamitan ng pagmamay-ari ng iba. Halimbawa, kapag nagre-renta ka ng apartment, ang binabayaran mong buwanan. D. Government purchases or paggastos ng pamahalaan. Tumutukoy ito sa lahat ng binibili o ginagastos ng gobyerno para makapagbigay ng serbisyo sa mamamayan. Kasama rin dito ang sweldo ng guro. Sunod naman po ay 48. Adolfo does not allow his feelings and biases to influence his recording of observations, interpretation of data, and formulation of conclusions. What scientific attitude is reflected in his actions? A. Absence of bias. B. Concern for the environment. C. Rationality. And D. Objectivity. Ang sagot ko po dito ay D. Objectivity. Bakit? Ang objectivity ay isang mahalagang prinsipyo sa pananaliksik, pamamahayag o kahit sa pagdedesisyon. Ibig sabihin nito ay pagiging walang kinikilingan at nakabatay lamang sa ebidensya o katotohanan, hindi sa emosyon, personal na opinyon o bias.
Ipapaliwanag naman natin ang ibang choices. A. Absence of bias or kawalan ng pinapanigan. Ibig sabihin nito ay pagiging patas at makatarungan sa pagdedesisyon o paghuhusga. Walang kinikilingan, hindi nakabase sa personal na opinion or emotion o pansariling interes. B. Concern for the environment or pagmamalasakit sa kapaligiran. Tumutukoy ito sa kamalayan at malasakit ng tao na pangalagaan ang kalikasan. Kasama rito ang wastong paggamit ng likas na yaman, pagbawas ng polusyon. C. Rationality. Pangatwirang or makatwiran. Ang rationality ay tumutukoy sa paggamit ng lohika, ebidensya at tamang pag-iisip sa paggawa ng desisyon.